bagong Maxi Scoot na may phone mirroring, ABS, traction control system, electric adjustable na windshield, 16 liters na fuel tank capacity at mga updated na specs na pasok sa panlasa nating mga mahilig sa long ride. Lalo na at meron itong phone mirroring na trip ko din. At mukhang kasama din ito sa ilalabas ni Bristol Motorcycle ngayong April sa Moto Makina Show. Kaya kaabang-abang ito, lalo na't napakadaming mga lalabas na bagong motor ngayong 2025. Pasok din daw ito sa Filipino height, ibig sabihin abot ito ng mga 5'3" na height. So tara, simulan na natin agad ang specs niya. At kung naghahanap ka ng Maxi Scoot na malaki ang underseat compartment at masarap ipang long ride, mukhang ito na yon. Tara, panoorin natin tong bagong scooter na to. Engine displacement nito 349cc, single cylinder, 4-stroke, liquid cooled. Engine CVT transmission with the maximum power of 36 horsepower and maximum torque of 38 Nm. Compression ratio 11.8:1. And of course, fuel tank capacity is 16 liters. Grabe, boundary ka kagad sa fuel tank capacity. Mahaba-habang biyahe yan. At fuel injected rin po ito at may bore and stroke na 77mm by 74.9mm. Sa dimension naman tayo, meron itong height na 1,395mm and lapad na 795mm, length or haba na 2,195mm. Ang seat height niya 770mm. Maximum ground clearance 155mm, 155mm. Curb weight niya 203 kg. Wheelbase 1,565mm. Doon naman tayo sa kanyang mga suspension at sa preno. Of course, dual hydraulic disc brake naman po ito with anti-lock braking system na merong 2-pot caliper sa harapan at single pot caliper naman sa likuran at loaded ng ABS. Size ng gulong nito sa harapan 120/70R15 and sa likuran naman 140/70R14. Parehas po itong tubeless at radial tires. Pagdating sa suspension, heavy-duty 41mm front telescopic suspension po ang sa harapan and sa likuran naman is heavy-duty dual rear shock absorber. Ayan, so ito yung mga features niya na iba na halos sobrang dami at napakaganda. Yung kanyang electric adjustable na windshield na napakaganda, hindi mo na kailangang i-manually adjust. So habang bumabiyahe ka, pwede mo siyang i-adjust gamit lang ang button dyan sa mismong cockpit or sa manibela. Kapag naglo-long ride ka sa highway, kung ayaw mo ng masyadong mahangin or sumasampal sa mukha mo yung malakas na hangin, pwede mong bawasan yung wind drag by adjusting your electric adjustable windshield sa button lang mismo. So yan yung napakagandang upgrade niyan. And of course, yung kanyang dual channel ABS sa harapan at sa likuran na gulong. Traction control system din tuwing madulas ang kalsada or mabuhangin. And meron itong 2 drive modes na sports and eco mode. So again, pag sports, mas mabilis. Pag eco mode, mas tipid po yan. And meron itong 3 interface sa kanyang updated TFT display na may phone connectivity, phone mirroring, and pwede kang mag-GPS navigation kasi nga may phone mirroring siya. So parang yung nakikita nyo dyan ngayon sa video or kanina dun sa kanyang specs. Dual extra large front pocket compartment. So ayan yung nasa harapan niya. Napakalaki ng front compartment niya. Nakasya po ang 1 liter na tubig, for example, each compartment, diba? Meron yan of course dalawang charging socket na Type A and Type C na fast charging port. Generous din po ang kanyang underseat compartment, hindi lang ang front pocket compartment. Dahil kasyang-kasya po dyan ang dalawang full face na helmet plus kapote. At meron itong built-in pilot light sa loob. Diba? So yan yung hinahanap ng lahat na upgrade ng isang Maxi Scoot. Kasya ang dalawang full face na helmet, may documents pa, pwede mong lagyan ng kapote, and may ilaw sa underseat compartment. Diba? Solid. Pagdating naman sa mga ilaw, all LED po tayo sa mga ilaw niya with blue light sa kanyang DRL. Napakaganda ng upgrade. Built-in po yan mga bossing, hindi po siya ina-upgrade. Blue light na po yung kanyang DRL effect. So para siyang may kilay. And yung all signal lights niya is integrated na din sa mga ilaw niya. Very futuristic talaga ang itsura nito. At ang malupit doon, naka-tri projector headlight na po siya. Grabe. 6 na
projector headlight in total. So 6, imagine mo yun, sobrang lakas nun. 3 per side na projector. So kung tawagin nga is tri-projector headlight. Kaya talaga namang no need na for upgrade sa headlight itong scooter na to. Meron din itong background light sa mga buttons niya na perfect sa night rides. Parang sa Fortress 160 and sa ADX 160 ng Bristol. Meron itong backlight, di ba? So para yan sa mga night ride, para safe ka at kitang-kita mga controls mo sa cockpit kapag bumabiyahe ka ng gabi. Meron din itong adjustable na brake lever, built-in na handbrake na halos kaparehas din ng Maxi 160 yung kanyang adjustable brake lever, and yung built-in handbrake niya is very unique. At ito yung pinakamagandang upgrade na gustong-gusto ko sa scooter, yung may handbrake, kasi hindi mo masasabi kung saan ka pwede mag-park, di ba? And of course yung kanyang mini center console na pwede ka maglagay ng barya or candy sa gitna, di ba? And of course mga tol, alam kong tatanungin nyo to, top speed. Ang top speed po nito as per recorded sa 75 kg na timbang ng rider is nasa 171 or 172 kilometers per hour. Grabe, ang bilis nun, di ba? Panalo talaga ito pag nilabas na sa Pinas to, dahil kung 5'2 or 5'3 ka, abot na abot mo ito malamang. Yan, ngayon para sa akin sobrang kumpleto na itong Maxi Scooter to. Imagine niyo ang laki ng underseat compartment, maganda ang specs, may phone mirroring, may GPS, adjustable brake lever, meron siyang handbrake, tapos tri-projector headlight pa, naka all LED pa siya, and very modern specs dahil ito ay may adjustable na windshield or electric adjustable windshield. Gamit lamang ang button na pipindutin mo dyan sa cockpit for adjustment, di ba? So hindi mo na kailangan i-manually adjust yung iyong windshield. Sobrang solid ng upgrade na yan. Ngayon, ang katanungan, magkano ba ang scooter na to? Nga pala, ang model ng scooter na to ay ZT350E by Zontes. So alam naman natin na ilalabas na ni Bristol ang Zontes niya this coming April. So collaboration nila yan ng dalawang malupit na company, Zontes and Bristol Motorcycle. So by April po sa Moto Makina Show is possible ilabas itong scooter na to from Zontes. So hopefully hindi ganun kamahal at abot kaya. Pero meron na po ito sa Malaysia, at ang presyo nitong ZT350E sa Malaysia currently is 335,937 pesos kung i-convert po sa Philippine money. So, yung price na yan is pwede pang mabago pag dumating yan sa Pilipinas. Alright? So, once again, this is Bag Nicosa for another motorcycle update ngayong 2025. ZT350E from Zontes.